Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So yun guys, meron naman tayong magandang pag-uusapan ngayon dito nga sa ating YouTube channel. Kung kayo man ay mga job seekers na naghanap ng mga opportunity dito sa Canada at itong trabaho na to ay baka para sa inyo. Subukan nyo lang dahil nga sinasabi sa inyo, tayo po ay sumusubok ng mga trabaho opportunity dito sa Canada. Subalit, siguro ang problema dito ay yung inyong mga resume. So, sinasabi sa inyo, kung meron kayong mga kakilala na maka-guide sa inyo paggawa ng resume, at again, doon sa mga nag-a-apply, mag-apply kayo ayon sa inyong work experience. Okay? At again, meron na naman nagtatanong, yung biometrics, yung ba ay babayaran daw nila? Yes, bayaran po ninyo yan. Subalit, hindi po kayo magbayad muna niyan kung walang job offer, wala silang ibibigay sa inyo na job offer. Okay? Huwag kayong magbigay ng pera doon sa mga taong nanghihingi ng pera sa inyo dahil after pagbayad ninyo, mawawala po yan. Okay? Mag-ingat po tayo sa mga illegal recruiters at alam ko mayroon tayong mga video dito sa ating YouTube channel ng mga direct hiring. Mag-ingat lang po kayo sa mga nanghihingi ng pera. Siguraduhin nyo muna may interview kayo. Siguraduhin nyo muna na ano ba ang company nila bago kayo magbigay ng pera. Kung magbigay ng pera, subalit mag-ingat lang. Okay? Mag-ingat kayo dahil mahirap ang buhay ngayon. Alam niyo yan. So kahit dito sa Canada, okay lang. Medyo mataas din ang mga bilihin na dito. Mga bahay dito, renta, mga grocery. Medyo halos lahat naman sa buong mundo ngayon ay talagang umaakyat lahat ang mga bilihin. No? Subalit sinasabi sa inyo, mag-ingat po kayo sa mga nanghihingi ng pera. Huwag kayong basta-basta magbigay ng pera. Okay? So, ngayon, yung ating mga kabayan dyan sa Middle East, nasa Hong Kong, sa Japan man kayo, o sa Taiwan, o anong country kayo, pwede kayong mag-apply sa Canada, pwede kayong mag-cross country sa Canada, subalit sinasabi sa inyo, ayusin ninyo ang inyong mga qualification, ayusin ninyo paggawa ng inyong resume upang kayo ay magkaroon ng opportunity dito sa Canada. Okay? So sana po ay talagang mapanood lang ninyo buo ito ating video upang kayo magkaroon ng mga idea at mag-comment kayo kung may mga katanungan kayo. Huwag lang kayo mag-comment kung paano mag-apply. Dahil nga sinasabi sa inyo, andito sa mga videos ko, lahat. Andyan yung mga email address nila, andyan yung anong agency yan, anong company yan, andyan na lahat. Subalit nasa sa inyo na lang po yan kung paano at napanood nyo o hindi. Okay? So ganun po mga guys. Again, sinasabi sa inyo, mag-comment lang kayo kung meron kayong mga comment. At pwede kayong pumunta sa aking Facebook page, Noitebs Vlog. At ito po yung aking followers, nasa 200 plus na. So sana po ay ma-follow niyo dahil ako po yung nagpo-post din doon. Araw-araw din ako nagpo-post doon. No? Subukan niyo lang dahil at least makapagbigay man lang ako ng guide sa inyo kung saan kayo pupunta, kung kayo man ay naghanap ng mga trabaho. So, ganun pa man, sabi ko sa inyo, ito po ating pag-usapan ngayon ay legit agency. Ito po yung nasa Pilipinas at wala po tong placement fee kung kayo man ay high school. Subukan nyo to. Okay? So again, ito na. So ito po ay nandito po ako sa workabroad.ph at ito pong post nila ay pinost ni Chartreuse Prime Recruitment Specialist. At ito po sila ay legit agency diyan sa Pilipinas at ito po ay ang trabaho na to ang papunta ng Quebec. At ang salary dito ay napakaganda, 24.20 to 36.40 per hour. So, depende sa inyong mga skills, kung ano man ang mga skills nyo. Subalit, ang kanila pong hinahanap dito ay mga CNC machinist at 3 katao ang kinakailangan dito. At ito pong kanilang hiring ay mag-end ng November 22. So, subukan nyo to. Kung kayo man ay may mga qualification as a CNC machinist, subukan nyo to. Okay? So, again, ito nga sinasabi sa inyo na itong job description na to, kopyahin ninyo, i-modify lang ninyo konti, tapos ilagay sa resume. Kung kayo man ay naghanap ng mga machinist na mga trabaho, itong klaseng trabaho na to, ilalagay nyo dun sa inyong mga resume para kayo ay makuha at makakuha kayo ng mga opportunity dito. Alam ko naman napakarami talagang mga Filipino na ating kababayan na mga skilled, no? At sana po ay ang problema lang ang resume ang problema dahil hindi nga yung iba marunong maglagay kung ano ba ang dapat ilagay sa kanilang resume. Kaya hindi sila natatanggap, although sila ay qualify. So ngayon, ito po ang kanilang job description. Kung kayo man ay nagbabasa, nag-interpret ng engineering drawings, mga blueprints,
charts and table, or study sample parts to determine machine operation to be performed and plan best sequence of operations. So kung mayroon kayong klaseng ganitong trabaho na ginagawa nyo sa mga kumpanya ninyo noon at ngayon, kopyahin nyo to. Set up, operate, and maintain a variety of machine tools, including computer, numerically controlled, mga CNC nga, tools to perform precision, non-primitive machining operation such as sewing, turning, milling, boring, planing, drilling, precision grinding. So again, sinasabi sa inyo, napakalaking bagay kung ano ba ang ginagawa ninyong setup dito sa pagiging machine operator. No? Importante po yan, yung mga sinasabi dito, na kung kayo may ganyan, kopyahin nyo, ilagay sa resume. So again, sabi sa inyo, kung kayo man ay may mga klaseng planning, drilling, precision grinding dito sa pagmamachining, subukan nyo ilagay sa resume. With experience of using Masak machine with Integrex control. So I think itong klaseng machine na to ay may sarili silang, I think itong trabaho na to ay talagang maganda kung mayroon kayong machine na ginagamit na ganyan. Okay? And again, dito sa qualification, importante na kayo ay qualify. Importante na mayroon kayong 3 years work experience. Kung kayo man ay mga 1 year lang or wala kayong experience, huwag na kayo mag-apply. Okay? At again, kung mga hindi kayo graduate sa high school, huwag na rin kayo mag-apply kasi ang qualification dito ay ito sila. No? At kung meron kayong mga experience sa JETCO or OTET, certified kayo, may mga compliance kayo, may mga training kayo, mayroon kayong mga intern training sa Japan, subukan nyo ito mag-apply. No? Yung ating mga kabayan dyan sa Japan, subukan nyo ito mag-apply dahil napakagandang opportunity ito para sa inyo. If high school graduate must have at least 1 year of college or 10 months in vocational. Okay, so kayo man ay mga high school, importante meron kayong 10 months vocational. So hindi sinabi dito na in situ ay kasama sa kanilang qualification. No? So again, kung mayroon kayong mga vocational sa machining sa vocational, may vocational pa ba sa Pilipinas ngayon? But subukan nyo lang na kung kayo man ay merong qualification dyan na pwede kayong mag-apply. Okay? So again, ang interview dito sa October 24 hanggang November 30 at ito po ay walang placement fee na hinihingi ni employer. Subalit sinasabi ko nga sa inyo na ayusin ang inyong pag-apply kung kayo man ay qualify sa mga trabaho dito. Marami pong trabaho, subalit ang problema, nagpa-flood yung mga nag-a-apply, subalit hindi nga qualify. At itong ang aking YouTube channel, sinasabi ko nga sa inyo na mag-apply kayo ayon sa inyong work experience, hindi ayon sa gusto niyo. Kahit ano po kung ano yung natrabaho, pwede po ako dyan. Hindi po yun. Importante, kung meron kayong work experience sa farming, mag-apply kayo sa farming. Kung meron kayong experience sa pagiging isang caregiver, doon kayo sa caregiver. Okay? Huwag kayong mag-jump into, gusto ko mag-truck driver, ang aking experience, ako po isang welder. Naku po, hindi po kayo makukuha. Okay? Tinutulungan ko kayo upang kayo ngay makarating dito dahil sinasabi ko sa inyo, ako po yung masaya na kayo ay makarating ng Canada at mabawas-bawasan ang tao sa Pilipinas dahil napakarami na. Napakarami na. Dagdagan nyo dito ang tao sa Canada dahil walang tao dito masyado. Okay? So, subukan nyo lang at sana po ay kung makakuha ko ng email nila, ilalagay ko sa description box para at least kayo ay diretsuhin nyo na mag-apply doon kung kayo man ay qualify. Okay? So, mas magandang opportunity ito sa mga taong qualify. Subukan nyo lang, walang mawawala kung tayo ay sumusubok. Positive lang tayo lagi, tiwala lang tayo lagi na sana kayo ay makarating dito. At sinasabi ko sa inyo na kung kayo makarating ng Calgary, i-PM nyo ako, i-wall nyo ako dun sa aking Facebook page dahil ako po ay masaya na tayo magkita-kita at magkape-kape tayo dito. Okay? So, ngayon, medyo talagang malamig na. Maraming snow sa labas. Malamig na talaga, kaya ako nagbe-vest lang. So, anyway, again, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe or baka masubscribe ninyo, at pwede nyo i-share to ating mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto at nagbalak, pumunta sa Canada, na kagaya din sa'yo, na sana po one of these days kayo makarating dito at magkita tayo.
So, ganun pa man guys, sana po ay meron kayong natutunan dito sa ating video at mag-comment lang kayo kung meron kayong mga katanungan. Subalit guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking YouTube channel. Ako po ulit si Noy Tevs. God bless and have a wonderful day.